Alam mo po kapatid, bawat isang tao mayroon po talagang plano ang Diyos sa atin. Bawat isang tao. Kahit po yung pinakamahirap na tao sa mundo, yung taong pinakamaraming problema, may plano ang Diyos sa atin. Ang gusto lang ng Diyos malaman natin, matuto tayong sumunod sa Kanya. Alam mo kapatid, ganito po tayo umaasa lang lagi sa Diyos, pero hindi naman tayo maasahan ng Diyos. Minsan gusto natin, binibigyan tayo ng Diyos, pinagbibigyan tayo, pero ayaw naman natin siyang pagbigyan. Humihingi siya sa atin ng respeto, pagsamba, pagkilala, pagsunod sa kanyang kautusan. Hindi tayo sumusunod. Pag tayo nagkaroon ngayon ng mga trial sa buhay, gaya ng sinasabi nyo, inaasahan natin ng Diyos papakinggan tayo agad. Tayo ba, tanungin natin sarili natin, tayo ba naman, nakikinig ba naman tayo sa Diyos? O nabubuhay lang tayo sa gusto nating gawin? Yun po ang mga bagay na dapat nating pag-isipan. Kailangan matuto muna tayong sumunod sa Diyos bago tayo humingi sa Diyos ng pabor. Napakawala namang galang sa atin na sinusunod natin yung gusto natin, ay tayo sumunod sa Diyos. Tapos pag nagipit tayo, hingi tayo sa Kanya ng pabor. Tayo po lumalapit tayo sa kaibigan pagka tayo nagigipit. Pero kaya natin nilalapitan dahil kaibigan natin. Isang panahon, kaibigan natin o isang panahon nabigyan din natin ng pabor. Kaya hindi tayo nahihiyang lumapit dahil nabigyan din natin siya ng pabor. Tao sa tao, hindi tayo lumalapit basta-basta doon sa mga taong hindi natin kakilala. Ganon din po ang Diyos, kapatid. Dapat, tanungin natin ang ating sarili, tayo ba sumusunod sa Diyos? Actually, kung talaga susunod po tayo sa Diyos, wala tayong maraming problema Ang Diyos po ang magmamalasakit sa atin. Kaya lang kung minsan marami tayong trials, marami tayong mga pagsubok, mga kung ano-anong mga problema. Kasi hindi nga tayo sumusunod sa Diyos Kaya lang natin siya naaalala pagka mayroon tayong problema. Pag wala tayong problema, masaya, wala tayong Diyos na maalala. Hindi man natin, minsan di man nananalangin Yung mga tao, di man nananalangin. Hindi man nagpapasalamat sa Diyos bago matulog o kaya pagkagising. Wala silang alaala sa Diyos. Kaya po, ang masasabi ko sa inyo kapatid, kung tatanungin nyo ako, may plano ang Diyos sigurado sa inyo. At kung meron kayo nararanasan trials, huwag po kayong mawalan ng kalooban. Ang unang-unang gusto ng Diyos sa atin, yung nakasulat sa 12:13 ng Ecclesiastes. Ito ang wakas ng bagay, lahat ay narinig. Ikaw ay matakot sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos, sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Yan po ang unang-unang gusto ng Diyos sa atin Sumunod tayo sa utos. Sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao, matakot ka sa Diyos, sundin mo ang kanyang utos, sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Fear God, obey His commandments, for it is the whole duty of man. Yun ang, kumbaga yung silya, kapatid. Kahit silya lang yun, may tungkulin yun Yung silya, uupuan yun, uupuan. Yung silya nga, gumagawa ng tungkulin Kahit nga, naghugas ka, marumi ka, pwede mo siyang upuan Gumagawa siya ng tungkulin. Meron tao, hindi gumagawa ng tungkulin niya sa Diyos Ayaw sumunod sa utos. Ang gusto ng tao sundin, yung gusto niya, maglasing, magbisyo, mamasyal, magpakaligaya, kumain, matulog. Yun ang gusto ng tao. Tapos pag nagipit, aasa sa Diyos. Hindi ka naman sumusunod sa Diyos kaya ka nagipit, kaya ka naman napahamak o kaya ka naman napariwara. Hindi ka naniniwala sa Diyos. Tapos pagka sa oras ng kagipitan, sa kakahihingi ng tulong sa Diyos, parang ang Diyos parang laruan sa iba. Kung kailangan niya lang, pagka hindi niya na kailangan, tatabi niya na. Hindi po kasi ganun. Dapat sa ating buhay, marunong tayong kumilala sa Diyos, sumunod sa kanyang kalooban. Para
aasahan nating makikinig ang Diyos sa atin.